It's a happy day. So now, finally, this was my first birthday for myself. Haha. Now, unboxing natin to from Lifestyle Fine Jewelry. Ayun, tada! Excited na ako. Sa wakas, nasa akin na. First birthday gift ko to para sa akin. Tadan! It has white gold and diamond and gemstone. Yung certificate is kukunin ko pa pag mag-day off ako dahil pinakuha ko lang to sa jowa ko. Dahil nagmamadali siya, kaya sabi ni ate, kunin ko na lang pag day off ko. Sige, okay lang. Kukunin ko na lang. Hey, oh beautiful. So alam niyo guys, yung jewelry, hindi lang siya basta jewelry. Investment din to at saka ipon. You know? Sabi nga nila, jewelry is the poor woman's savings. At totoo yun. Kasi nung nagpunta ako dito sa Dubai, magkano lang yung pera ko? Nasa 20,000 Taiwan money lang, NTD. Magkano lang yun sa dirhams. Tapos yun lang. Tapos meron akong mga collection na jewelry sa Taiwan, yung mga 24 carats. Yun lang bala ko. Tsaka wala naman akong, hindi ko naman nasa isip na, magagamit ko to, bla bla bla. Wala lang, kasi gusto ko lang mag-ipon ng jewelry. Gusto ko lang. Tapos, nung nagpunta ako dito sa Dubai, yung agency na nakilala ko, legit naman siya. Legit siya. Yung LMA, legit siya. Tsaka, sabi nila, wala kang babayaran pag andito ka, pag natapos mo yung pag natapos mo yung 2 years sa kanila. Sige, okay lang. No problem. Yun ang nag-usap kami. Tapos, meron silang cash assistant, 30,000 yata yun. Pero, hindi ako nag-mind sa cash assistant na 30,000 nila. Wala akong pakialam. Ang gusto ko lang is mag-ibang bansa kasi boring na sa Taiwan. Okay. So, ano to guys, storytelling tayo about sa jewelry ko na investment. Anyway, ipon. Kasi hindi talaga ako mahilig mag-ipon ng cash. Waldas kasi ako. Yaman o masta. Basta may matira. Parang ganun. Tapos, okay. To make the long story short na lang. Dumating na ako dito sa Dubai, no? Sinundo ako ng mga agent. Tapos, ayun, dinala ako sa accommodation. Talagang first time kong tumira sa accommodation. Kasi what the fuck. First time kong tumira sa accommodation kasi nung nag-Taiwan ako, hindi ako tumira sa accommodation. Pinatira ako ng broker ko. Kasi paborito ako ng broker ko eh. So, pinatira ko ng broker ko. 2 lang kami sa bahay niya andun. Tapos, pagdating ko sa accommodation, may maraming tao. Iba't ibang bansa na nag-cross country. Tapos nakikinig lang ako sa mga storytelling nila, sa buhay nila, ganun-ganun. Na yung iba, ay lahat sa kanila, parang 90% sa kanila na nagsisisi na bakit pa sila nag-cross country. No? Kasi yung pagdating ko dito sa Dubai, accommodation diretso, no? Ay yung iba umiiyak, nagsisisi bakit pa sila nag-cross country, okay naman yung trabaho nila doon. Sabi nila, nadala lang kami sa cash assistant. 30,000 lang yun. Kaysa sa sasahurid mo na monthly. Akala naman nila na yung cash assistant na ibibigay is full. Pagdating mo dito, ibibigay agad sa'yo, which is no. Ibibigay nila, pag naka-work ka ng 3 months or 6 months yata, ibibigay nila half. Tapos, pag naka 1 year ka na yata, ibibigay nila na yung half. Hindi buo. Hindi agad-agad nila ibibigay. Yun, umiiyak sila. Yung sinabi nilang wala kang babayaran. Wala kang babayaran kung matapos mo yung 2 years. Pero base sa mga nakikita ko doon,
obserbasyon ko, halimbawa, yung nani, yung katulong is kukunin ng amo today. Tapos maya-maya ibabalik. Umiiyak yung Pinoy, umiiyak yung Pinay. Kasi konting pagkakamali lang, ibabalik ka sa agency. Which is yung agency walang nagagawa. Sunod-sunuran sila kasi binabayaran sila, mga bayaran sila. Sabi ko, isip ko ayoko magtagal dito sa agency na to. Sabi ko, ayoko magtagal, ayoko magaya sa kanila na umiiyak. Pagkatapos, walang kasiguraduhan na pagdating mo, may employer ka agad. Ako ilang weeks ako naghintay, weeks yata, hindi ko nakalimutan ko lang. Tapos, meron isa doon, madaming beses na siya nag-exit. So, yung binabayaran niyang pag-exit is nakalista sa kanya. Mababaon ka sa utang. Kung gusto mong lumayas doon, babayaran mo lahat. Tapos sabihin pa ng may-ari, yung lalaki, paano kung singilin kita sa araw-araw na inistay mo dito, pagkain, bla bla bla, putang ina. Nakakabwisit, no? Huwag kayo maniniwala na libre, bla bla bla. Kung gusto mong lumayas, babayaran mo. Ang binayaran ko doon, 7,300. Yung total ko. Yung processing fee nila is 3,500. What the fuck? Instant money yawa. Tapos, yung agent 600, meron pang yung ticket na, ano ba yung ticket na yun? Yung pinabayaran ticket 100. Sinabi ko ba na hindi mo gawin yung ticket ko? Nung pagdating ko sa Bangkok ba yun? Basta, kasi nakaano ako Taiwan to Bangkok ba yan? Nakalimutan ko na yung tapos Bangkok to Oman. Yun. Naharang ako sa may immigration ng Bangkok yata yun. Nakalimutan ko. Kasi yung ticket ko is hindi siya legit. So, tumawag ko nun. So, gumawa sila ng legit. So, sinabi ko ba na hindi mo gawin yung ticket ko. Yung return. Tapos, ayun, sabi ko, ayokong mag-stay dito. Kasi nagkasakit na ako doon. Inuubo na ako, sinisipon na ako. Nag-o-observe lang ako sa mga nangyayari doon. Kinukuha yung cellphone. Bakit ko kunin na cellphone? Dalawa yung cellphone ko. Yung isang cellphone ko ibinibigay ko. Pero yung isa hindi. Kinukuha yung cellphone. Mga alas 10, ganun, bla bla bla. May pakimikiming ganun. Tapos, yung pagkain. Basta. Kasi hindi ako sanay sa ganun sitwasyon. So, yung iba umiiyak na lang. Walang magagawa kasi walang pera. Tapos, may isa doon, may bukol sa matres na gustong umuwi, hindi siya makakauwi kasi kailangan niyang bayaran ng lahat ng nakalista sa kanya doon. So, yung ginawa ng pamilya ng babae sa Pilipinas, nagbenta ng kung ano-ano, kalabaw, whatever, para lang matubos siya doon. Kaya, ako naman, hindi ako nagsisi kasi gusto ko, at saka alam kong may bala ako. So, hindi ko lang expect na ganun kalaki yung kanilang charges, processing fee 3,500, ang kapal ng mukha. Tapos basta sa pagkain, I don't like. Tapos hindi ko gusto yung rules nila dahil hindi ako pwedeng umalis mag-isa. Hindi ako pwedeng umalis mag-isa, hindi ako pwedeng mamasyal, puntang Dubai Mall, ganun. Hindi pwedeng. Sabi ko, what the fuck? Sabi ko, kasi ayoko kasi nang pinagbabawalan akong lumabas. Hindi ako pumapayag. So, gagawa ako ng paraan para makalis dito. Sabi ko, hindi ako magtatagal dito. Hindi ako tutulad sa kanila na umiiyak na lang na walang magagawa. I will do something. No? Tapos kinausap ko yung may-ari. Yung Pinoy din yung may-ari. Kinausap ko. Sabi ko, magkano ba yung babayaran ko para ibigay mo yung passport sa akin? Ayun, sabi niya, okay, bibigyan ka namin ng
ng ano, total mo. So, okay. Ayun, binigyan na akong total, 7,300. Sabi ko, putang ina. Kung ako lang yung bumili ng ticket ko, hindi yung gaano gaano kalaki yung babayaran ko. Pero okay lang yan. Tapos na. Pass is pass, move on. And then, sabi ko, wala akong cash. Sabi naman niya, mag-message ka sa pamilya mo sa Pilipinas, sa kailangan mo ng pera, padala mo dito, blah, blah, blah. Sabi, isip ko, ayoko. Wala silang pera, ayoko rin silang ma-stress dahil hindi nila alam na may plano akong pumunta dito. So, hindi rin nila alam na ano nangyayari sa akin dito. Tapos, sabi ko, may jowa-jowa ako sa labas ko. Pero wala rin akong tiwala kasi alam ko naman yung mga galawan dito is mga mukhang pera. Anyway, tapos, sabi ko may gold ako dito, let's see kung magkano aabutin. Akala ko uubusin yung hindi aabot yung ipon ko na gold. Yeah. So kung wala akong ipon na gold sa Taiwan, nga andun pa rin ako sa agency na yun din, tik. Sabi ko, pero lesson learned, yung gold ko na ibinayad sa kanila, which is sobra-sobra. Yeah. Ngayon, ipina-appraise namin, magkano yun, blah, blah, blah. Tapos, alam ko may balak yung may-ari. May balak. Interesado siya sa gold ko. 24 carats ba naman? Ayun. Tapos, pinapunta kami sa office. Kunyari, late yung may-ari. Tapos, alam ko naman na may balak siya. May meron pa siyang pinapakitang parang nag-aalinlangan sa gold ko na ibabaya. Sabi, isip ko na, what the fuck? Tapos tapos ayun na, nagpirma na siya, binigyan na ako ng certification na wala na silang karapatan sa akin, bla bla bla, na absuelto na ako sa kanila. So binigyan nila yung passport ko. Alam ko naman, interesado sila dun. Anyway, tapos hindi lang ako naging wise kung paano ko ibayad yung gold ko. Pero first time ko kasi yun. At saka lesson learned na rin. Yeah? Anyway, tapos na yun. So, thankful naman ako na okay na yung buhay ko dito sa Dubai. Actually, nung after kong umalis sa agency na yun, is 4 days, okay naman. Okay, ini-enjoy ko yung challenges ko dito sa Dubai, guys. Enjoy ako. Wala akong reklamo. Kasi alam kong meron akong paghuhugutan. Meron pa akong bala. Tapos ayun, okay naman, ini-enjoy ko, hindi ako nagrereklamo. Wala, okay lang ako. Tapos, basta, yung gold is, kahit saan ka magpunta, kung wala kang cash, kung may gold ka na dala, walang problema. Kaya ngayon, sinusubukan ko namang tubusin yung gold doon sa kanila, pero for sure hindi nila ibibigay kasi gold na yun eh. Pera lang madaling ubusin, pero yung gold hindi. Mga mukhang gold yung mga yun, mga mukhang pera pero mukhang gold sila. Yeah, so okay na rin, let it go. Ako naman mas ano yan, ano yun sabi? Parang nakuha ko naman na yung expenses ko. Nabalik naman na yung expenses ko dito. Sobra na. Okay lang. Then, kaya thankful din ako na matapang ako. Merong binigay si Lord na kakayahan na maging matapang ako. Ganun. Hindi ako nagreklamo. Tapos kinausap ako nung may-ari ng agency bago ako umalis. Sabi niya, yung iba dito bumabalik, umiiyak kasi walang nahanap na trabaho sa labas, bla bla bla. Sabi ko, isip ko hindi ako babalik dito at manghingi ng tulong, never. Tapos kasi syempre, di ba? Kinusto ko 'to eh. Kailangan ko maging matapag, kailangan ko maging madiskarte, wala akong pakialam kahit anong gawin. Basta alam ko ang ginagawa ko. Kaya sa mga yun yung sinasabi na jewelry is a poor woman's savings, kasi hindi ako marunong mag-ipon ng pera. Magastos kasi ako, basta may matira, wala akong pakialam. Gusto kong bilhin to, ganun, okay lang.
Basta may kaya ko lang bilhin, okay lang. Hindi talaga ako mahilig mag-ipon. Don't save money, spend it. So, ayun. Ah, basta yung mga doon sa agency, peperahan ka lang, sabihin na wala kang babayaran. Ay, tapos papatayin pa yung AC, yung aircon doon na kainit-init, parang impyerno yung lugar. Ay, basta yung iba, nakakaawa na lang tingnan yung mga nag-cross country na umiiyak. You know, kung gusto na lang nila umuwi, wala silang magagawa kasi wala silang perang bantubos. Kasi bawat ano mo, exit mo, i-charge sa kanila, i-charge sa inyo. Diba? Nakakaawa. And para sa akin, thankful ako. Tsaka, na meron akong bala. Tapos, maparaan, parang ganun-ganon. Dun sa iba na, basta, yung naawa ko dun sa Pinay na may buko sa matres, na hindi makakauwi. Kasi meron siyang babayaran na ilang thousand dirhams ba yun? Kailangan pa magbenta ng kalabaw para siya pauwiin. Diba? So, itong agency, hindi sila papayag na malugi sila. Kaya, kahit mamatay ka dyan, hindi ka nila papauwiin hanggat hindi ka bayad. Ay, umiiyak, nagsisisi. Yung isa nga, yung isa nga, nakailang exit na, nakailang employer na, kasi bawat magkakamali, ibabalik. Akala naman lang, perfect nila. Hindi, walang nagagawa yung agency, kundi sumunod sa mga employer. Kasi bayaran sila eh. Kung hindi sila sumunod, wala silang kikitain. Walang nagagawa. Ay, mukhang pera sila eh. Lahat sila So, ayun. Yung mga gustong mag-cross country na lalo na dito sa Dubai, tapos sabihin may cash assistant, watch this video. Hindi naman, legit naman yung agency ko, for sure legit. Pero, lahat siguro, wag kayong pupunta dito na wala kayong kontrata. Like, yung mid-CC, okay yun. Kasi pagdating mo dito, meron kang kontrata. Pero pag sa mga ganyan lang, cross-country, visit visa, ganun, parang wag na lang. Kasi based on my own experience, tapos, nung pangalawang agency ko naman, okay naman kasi checkwa. So, alam ko makisama. And then, okay naman yung pakituko sa akin ng una. At tsaka nag-recruit ako dalawa. Isang kaibigan ko sa Riyadh, isang kaibigan ko sa Taiwan. Pero, hindi naman in-explain sa akin kung paano gagawin, kung paano yung payment. And then, yung payment niya is, hihingi siya ng pera doon sa employer. Tapos, hihingi pa siya ng pera sa worker. Tapos, ang sasabihin ng agent na to sa employer, na itong pera na to is para sa ID, blah blah blah, everything. And then, hindi gagawin. Sabihin naman ng agent na sa worker, bibigyan mo ako ng 9,000, 10,000 for your ID. Freelance visa. And then, sabi ko, ayun, na yung dalawang kaibigan ko nga na-recruit ko. Tapos meron naman akong commission na 500 dirhams each. Okay, so wala silang ginastos. But, pagdating nila dito, yung binayaran nila is lahat-lahat na, including ticket, visa, everything, 13,000 dirhams. ID, ticket nila, visa nila. Tapos yung isang sa Taiwan ko naman na kaibigan, isa ring may sungay. Shout out Bernadette. Isa ring may sungay yun. Is nalagay sa trabaho na na ayaw niya at mahirap. So, gumawa siya ng paraan para umalis dun. At saka, nakibaka siya. Ay, nako. So, guys, yung mga magko-cross country dito, papunta dito sa Dubai, wag isipin nyo muna kung okay naman kayo sa amo nyo, don't. Huwag kayong papadala sa cash assistant, walang babayaran, blah blah blah. Kasi, yung mga visit visa na cross country, walang kasiguraduhan na mabibigyan kayo ng employer agad-agad. Kasi maghahanap sila ng employer mo. Tapos may trial kasi yun eh. May trial, ita-trial ka. Once na hindi ka nagustuhan, ibabalik ka sa agency.
So natapos na yung 2 months na stay mo, kailangan mo mag-exit. Yung pera na gagamitin sa'yo para mag-exit, i-charge sa'yo, ililista sa'yo. Hanggat nakailang exit ka na, nalubog ka na sa utang sa kanila, sa agency. Kaya be careful. Ako, malakas yung loob ko, that gusto ko lang mag-iba ng bansa dahil si ate wala na sa Taiwan, boring na yon. Kaya boring na ako sa Taiwan. Sabi ko, wala naman ako dito kaibigan. Hindi kasi ako pala kaibigan, pero gusto ko may jowa akong kasama. Gusto ko lang yung jowa yung kasama ko or ate ko. Tapos ayun, matagal ko na kasi gusto mag-Dubai. So ayan, welcome to Dubai Babon. So yung mga tapos pagdating mo, isa pa pala, pagdating mo sa accommodation, yung mga agent mo, mga na, parang hindi ka na pinapansin, blah blah blah. Kasi andyan ka na eh. Wala na silang sure na yung agent fee nila 600, putang ina. Wala na silang pag mga din, palibre din, puros palibre din. Ayan. So yung gold ko na yon, yung mga alam ko namang yung binayad ko sa kanila is sobra. Okay lang. Hindi naman nila yung madadala sa hukay. Lahat naman tayo walang madadala. At least na-enjoy ko yung challenges ko dito sa Dubai. I never cried. I just enjoyed all the challenges that I was facing. Yeah? So, ganun. Sa isip ko, okay na, wag na lang kunin dahil hindi naman nila ibibigay na yun. Mukha silang pera, mukha silang gold, kaya okay lang. So, ayun guys, kung meron tayong pagkakataon na mag-ipon ng gold, sa mga hindi marunong mag-ipon ng cash, mag-ipon na lang ng gold. Kasi kahit saan tayo magpunta na meron tayong gold, yun ang magagamit natin. Kasi alam mo nung pagdating ko doon sa agency, yung bag ko, meron akong bag na kulay purple. Dala-dala ko siya kahit saan, kahit maligo, kahit mag-CR, natutulog ako katabi ko, nakasaklay dito kasi ayon sa mga istorya ng mga kababayan natin sa accommodation, may mga nakawang nangyayari. Kaya umiiyak na lang kasi nakawan, yun lang yung pera nila, pocket money, ganun. So, alerto na ako dun. Tapos, nung nag-declare talaga. Nagsabi ako na wala akong cash, pero may gold ako. Ayun, sabi nila, kaya pala, dala-dala mo yan kahit saan. Sabi ko, kasi alam ko, nakikinig lang naman ako dito, nag-o-observe. Tapos, hindi ko alam. Pagdating sa pagkain nila, ay, syempre, matagal na ako sa Taiwan na iba yung hinanibago ako. May tuyo, may ganun. Okay lang naman yung tuyo sa akin. Pero yung treatment na ayoko. Yeah. Ayoko talaga. Sabi ko, ayokong magtagal dito. Kaya, gumawa ko ng paraan para makaalis doon, ibigay yung passport ko. Syempre, ayoko namang lumayas doon na walang passport. Hindi naman ako pwedeng tumakbo, no way. Kailangan legal lahat ng papeles ko. Kaya ayun. Ngayon, iba naman yung trip ko. Meron naman siyang diamonds and gemstone. Kasi hindi lang naman to siya guys, basta-basta pamporma. Ipon na din natin to sa mga hindi marunong mag-ipon ng pera. Lalo na ako talaga nagkastador ako na ko. Kaya ayun, thanks God na meron akong ipong ganon. Hindi ko na-istorbo yung pamilya ko sa Pilipinas na magpadala ng 100,000 plus dito para pantubos sa akin, na ayoko rin mangyari na maistorbo sila at ma-stress pa sa akin. Kaya ayun, I do it on my own. Kaya ayan, mahaba-habang usapan yung ginawa natin. Pero yung agency ko, legit naman. Sinasabi ko lang sa inyo na walang kasiguraduhan na mabibigyan agad-agad ng employer. Depende. Kasi, based sa experience ko,
na ako na hindi marunong maghintay at saka ayoko nung pinagbabawalan lumabas na meron naman akong papel. Hindi naman ako bata. Ayoko talaga ng pinagbabawalan lumabas kaya gumagawa ko ng paraan. I don't want to stay with you. Yeah? So, it's so beautiful. Hindi lang to siya basta-basta display. Ipon na rin natin. Yeah. Ipon nito. Kaya, yun. Hindi ko naman sinasabi na, basta sinasabi ko, legit naman yung LMA. Yung point of view ko lang is, yung mga mag-cross country, based on my experience na lang, na make sure, meron kayong kontrata na dadatnan dito. Hindi kayo matitinga. Ang ayoko lang is yung kababayan natin na ilang beses nang nag-exit, lahat sa kanya i-charge. Kasalanan mo ba na hindi ka na nag-overstay ka? Hindi, di ba? Tapos napunta siya doon sa lokal, 1.5 ang sahod, walang day off. Basta mahirap na masarap. Katulad ko na ini-enjoy ko lang yung mga challenges dito na hindi ko iniinda. Wala akong pakialam. Basta wag nyo lang akong patayin. Ayan guys, so let me end this storytelling na. Basta legit naman yung LMA. Make sure lang na yung mga mag-cross counter dito, make sure na yung gusto magtrabaho dito is meron talaga kayong kontrata. Kasi ang hirap sa labas guys. Ang init pa. But Dubai is the best. Bye!